Sino dito, sino sa atin, sino sa inyo yung hindi nagalit this week? By raising of hands. Sino sa inyo hindi nagalit this week? Sino naman sa inyo yung nagalit this week? Okay, kasama na ako. So, thank you. Nagagalit ba yung Diyos? Ang answer, yes. Kapag nagagalit ba tayo, katulad ba tayo ng Diyos? Pwede niyong sagutin yan sa sarili niyo. Therefore, ano yung pinagkaiba ng galit ng Diyos at nung galit natin? Kung hindi pala magkatulad yung galit natin at yung galit ng Panginoon. So, yan yung titignan natin dito sa passage natin sa chapter 4, verses 1 hanggang 4. Pero bago yon, very quick review tayo. Naalala nyo si Jonah, siya ay inutusan ng Diyos sa chapter 1 ni Yahweh. Pumunta ka sa Nineveh, preach against their sin. At sinabi ng Panginoon sa kanya na pumunta siya doon. Pero pumunta siya sa Tarshish. At sa pamamagitan ng barko, ng malaking bangka. Nung nandun na siya sa bangka, nagpadala yung Diyos ng malakas na hangin. Halos lumubog sila. Ang ganda ng sermon ni Pastor Erdy doon na sapat yung pinadala ng Diyos na hangin para mayanig sila, pero hindi sapat para lumubog. No? Pero pinadala ng Diyos yon. At natakot silang lahat, yung mga tripulante, mga sailors, at itinapon nila si Jonah. No? So basahin nyo na lang ulit. At nung tinapon nila si Jonah, habang lumulubog na si Jonah sa tubig, doon siya nilunon ng malaking isda. Yung malaking isda, anong sanabi? Pinadala din ng Diyos. Diyos na nagpadala sa hangin, Diyos rin nagpadala sa malaking isda. At habang nasa tiyan ng malaking isda si Jonah, doon siya nag-pray. Ito yung buong chapter 2. Buong chapter 2, prayer ni Jonah, verse 1 hanggang verse 9. Pero sa verse 10 ng chapter 2, ay iniluwa na si Jonah ng malaking isda. Nag-pray si Jonah sa chapter 2. Sa chapter 3, nirecommission ng Diyos si Jonah. Sinabi niya ulit yung utos niya nung chapter 1. Inulit ng Diyos. Kung mismong utos niya kay Jonah na pumunta sa Nineveh, mag-preach, inulit-ulit ng Panginoon. At by this time, sumunod na si Jonah. Nag-preach na si Jonah sa Nineveh, at sa preaching ni Jonah, dito na natin nakita sa chapter 3 na nagsisi yung Nineveh. And Nineveh believed God. At nakakita tayo ng revival. Grabe yung repentance ng Nineveh to the point na from the greatest, pinakamataas, to the least, ay nagrepent. To the point na mismo yung king nila, yung hari nila, naglabas na ng decree. At sinabi sa decree, lahat tayo magre-repent. So imagine niyo sa Pilipinas, naglabas si Bongbong ng naglabas siya ng batas. At sinabi niya, lahat tayo magre-repent sa ating mga kasalanan. Ganun yung nangyari sa Nineveh. At sa binasa natin sa chapter 3, verse 10, ito yung ginawa ng Diyos. Hindi niya pinuksa yung Nineveh. Tumigil siya sa pagpuksa dito sa bayan na to. Now, dito tayo sa chapter 4, doon mismo sa pagtigil ng Diyos sa pagpuksa sa Nineveh, anong sinabi ng passage natin? Na-disappoint si Jonah. He was disappointed. Verse 1. But it, ano yung it? Yung verse 10 ng chapter 3. Na-disappoint si Jonah na tumigil yung Diyos sa pagpuksa sa kanila. Disappointed si Jonah. To the point of anger. Galit na galit si Jonah. Mapapansin nyo sa verse 3, sa sobrang galit ni Jonah, gusto niya nang mamatay. Ganon yung galit niya. Ganon yung disappointment niya. Na mismong sinabi niya sa Panginoon, Panginoon, gusto ko na mamatay, kunin mo na itong buhay ko sa akin. Because, what's the reason? The Lord stopped His punishment to Nineveh. So, kitang-kita natin, observable na observable, yung condemning, punishing, at critical heart ni Jonah sa nagsisising Nineveh. No? Habang yung Panginoon ay napaka-compassionate sa repentant na Nineveh, si Jonah ay hindi. Tama yung ginawa ni Jonah na nung galit siya, nag-pray siya sa Diyos. That's correct. Tama yon. Na disappointed siya, nag-pray siya sa Panginoon.
Pero sa prayer ni Jonah, na-reveal noon yung puso niya. Yung puso na ayaw niya na tumigil yung Diyos sa pagwasak dito sa Nineveh. Pero sumagot ang Diyos kay Jonah sa verse 4. At ito yung sagot ng Diyos kay Jonah. Ano yung sagot ng Diyos? Question din. Palaging ganito yung Panginoon, no? Makikita niyo mula Old Testament, pag may kung may question sa Kanya, ang sagot palagi ng Diyos, or at least madalas, ang sagot ng Diyos palagi tanong din. Nagbabalik siya ng tanong. Hindi palaging straightforward answer yung binibigay ng Diyos. Hindi explanation, hindi nag-explain yung Diyos. Hindi sinasabi na, eto yung side ko. Hindi ganun yung ginagawa ng Diyos. Ang ginagawa ng Diyos, question din. No? At ang question ng Diyos kay Jonah, do you do well to be angry? Kung itatranslate natin yun ngayon, sa mas maintindihan natin na paraan, tama ba na magalit ka? Ayun yung ibig sabihin ng Diyos. Tama ba, Jonah, na magalit ka? Therefore, resenting God's mercy reveals a heart that does not yet share God's own compassion. No? Kapag ayaw natin dun sa awa ng Diyos, pinapakita nun, binubunyag nun yung isang puso na hindi pa nasi-share, hindi pa aayon sa kung gaano ka-compassionate yung Panginoon. That's what we see in this whole passage. Yan yung nakikita natin kay Jonah. At yan yung nakikita natin mismo sa Panginoon. Pero to elaborate this, tignan natin yung dalawang points. Dalawang pagkakasunod dito. Una, ang nagtanong ay si Jonah. Kinestyon ni Jonah ang Diyos. At pangalawa, kinwestiyon ng Diyos si Jonah. So, Jonah questioned God, and then God questioned Jonah. Now, tandaan natin yung verse 1, ito ay response na ni Jonah or evaluation assessment ni Jonah sa mismong ginawa ng Diyos. So, inassess ni Jonah yung ginawa ng Diyos, tapos hindi siya natuwa sa ginawa ng Diyos. But interestingly, yung evaluation niya ay sa magandang ginawa ng Diyos. Yung magandang ginawa ng Diyos ay mercy, yung magandang ginawa ng Diyos ay pity at compassion, pero para kay Jonah, masama yung ginawa ng Diyos. Isipin niyo yun? What God called mercy, Jonah called evil. Sa literal, kapag literal translation, kasi kapag tinranslate yung Bible, hindi naman yan literal word per word. Ito ay merong mga thought for thought. Anong ibig sabihin ng Hebrew word na yun? However, kapag niliteral natin yung Hebrew na verse 1, ang magiging translation niya ay ganito. It was evil to Jonah. A great evil. And it burned to him. Yung burn, anger yon. Ayun ang ibig sabihin ng burn. Pero, para kay Jonah, evil, kasamaan, yung ginawa ng Diyos sa Nineveh. Kasamaan na tumigil siya sa pagpuksa sa Nineveh. It was exceedingly evil to Jonah. Dahil masama yun para kay Jonah, masama na tumigil yung Diyos sa pagpuksa sa kanila, ang naging response ni Jonah, it burned to him. Ang translation sa atin ay anger. Now, sa ibang translations, for example, sa King James at sa NLT, it was translated as very angry. Galit na galit. Kasi yun yung essence ng burn. Sa Holman Christian Standard Bible, it was translated as furious. Mas mataas na uri ng pagkagalit. No? To the point na ang pinaka-essence nitong feeling ni Jonah, ito yung nangyari kay Jonah. Sabi ko na nga ba? Yun yung pinaka-prayer, yun pinaka-nangyari kay Jonah. Sabi niya, sabi ko na nga ba? Sabi ko na nga ba? Alam ko, kilala kita, Panginoon eh. Maawain ka eh. Sabi ko na nga ba? Hindi paparusahan to pag nagsisi to. Yan na nga bang sinasabi ko eh.
Yun yung mismong disposition at response ni Jonah doon sa nangyari. Jonah was mad because God was consistent to His attribute. In-invoke pa ni Jonah yung covenant attributes ng Diyos sa Exodus. Yung makikita niya sa prayer niya, I knew, verse 2, I knew that you are a gracious and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love. Covenant attributes yan ng Diyos. Pinakilala ng Diyos yung sarili niya sa Exodus, kala Moses at sa Israel bilang abounding in steadfast love, slow to anger, merciful and gracious. Alam ni Jonah kung sino si Yahweh. At dahil alam ni Jonah kung sino si Yahweh, kaya ayaw niya talagang mag-preach sa Nineveh. Sinabi niya, dapat mapuksa itong mga taong to dahil sa kasamaan nila. Pero dahil pinag-preach mo ko, tapos nagsisi sila, ngayon, hindi mo na sila pupuksain. You see, it is evil for Jonah. Yung nangyari. But is it really evil? Masama ba para sa Diyos na hindi niya puksain yung mga karapat dapat puksain? Kasamaan ba sa side ng Diyos na hindi niya parusahan yung mga karapat dapat parusahan? You see, it is not evil for God to show mercy. Hindi kasamaan para sa Diyos na magbigay ng awa, na magbigay ng compassion, na pigilan yung kanyang sarili sa pagbuhos ng kanyang puot sa mga nararapat parusahan. Yan ay prerogative ng Diyos. To be merciful, to be slow in anger, to lavish loving kindness is God's prerogative. Yan ay karapatan ng Diyos at meron siyang katangian sa mga bagay na yan. But look at Jonah. Look at Jonah. Sino ba si Jonah? Si Jonah ay yung propeta na tumalikod sa utos ng Diyos. Chapter 1. Tapos, nung nasa bingit na siya ng kamatayan, sinagip siya ng Diyos. Si Jonah, yung nasa loob ng tiyan ng malaking isda, mamamatay na ulit siya. Pero sinagip ulit siya ng Diyos. Niluwa siya. Si Jonah, yung hindi sumunod nung una, ay inutusan ulit na gawin yung hindi niya sinunod. You see, sino ba si Jonah? Of all people, si Jonah dapat ang nakakaalam at nakaka-appreciate ng glory, ng mercy ng Diyos. Of all people, dapat alam niya, kinaawaan siya ng Diyos. Therefore, ma-appreciate niya kung gano'n naaawa din ng Diyos sa ibang mga makasalanan, sa ibang mga undeserving, sa ibang mga rebellious, or mga wicked. But after all the compassion of God to Jonah, after all the mercies of God to Jonah, after all the grace of God to Jonah, yung isipan ni Jonah, it remained unchanged. Kung paano mag-isip si Jonah sa chapter 1, ganun pa rin siya mag-isip sa chapter 4. Actually, yun yung appeal niya, di ba? Yun yung prayer niya. Sabi niya, sabi ko na nga ba eh. Hindi nagbago yung isip ni Jonah. Hanggang dito sa dulo, ganun pa rin. Yung propeta natin. Yung propetang tinutunghayan natin dito. Despite many times na siya ay kinaawaan ng Diyos, despite many experiences na dapat siyang puksain, pero hindi siya pinuksa, despite na undeserving si Jonah, his mind was still unchanged. It should be the opposite, hindi ba? Dapat kabaliktaran. Ang sanctified response dapat ni Jonah, kung magiging tama, yung verse 10 sa chapter 3, na nagsisi yung Nineveh, tumigil yung Diyos sa pagpuksa sa kanila, dapat sa verse 1 ng chapter 4, but it pleased Jonah exceedingly, and he was worshiping God.
Kung tama, kung tama, dapat ganun yung response ni Jonah. Dapat nag-rejoice siya. Dapat nagdiwang siya. Dapat tuwang-tuwa siya. Panginoon, salamat kasi kinaawaan mo itong bayan ng Nineveh. Panginoon, salamat. Pinakita mo kung gaano ka-glorious sa kaawa mo, sa biyaya mo, sa mabagal mong pagkagalit. It should have been gratitude because of God's abundant mercy. Ganun dapat. No? When we receive divine mercy, it should produce gratitude and compassion towards others. Yan mismo yung covenant ng Diyos mula sa Old Testament hanggang New Testament. Preparatory yung ginagawa dito ng Diyos. Alam natin, exclusive yung mercy ng Diyos sa Israel. Hindi ba? Israel lang ang tinawag ng Diyos under Abraham. Pero bakit may isang pagan nation na kinaawa ng Diyos? Bakit may Nineveh? What's that? Bakit may ganon? No? Dahil ito ay preview ng Panginoon sa darating na New Testament. Preview ito ng Panginoon na hindi nakakulong sa isang bansa yung kanyang awa. Preview ito ng Panginoon na yung Israel mismo ay dapat nangangaral at nagtuturo sa iba at hinihikayat yung iba sa kanilang covenant God na si Yahweh. Yun mismo yung dapat ginagawa ng Israel. Hindi sinabi ng Diyos kay Abraham na in you, all the families of Israel will be blessed. No. Ano sinabi ng Diyos kay Abraham? In you, all the families of the earth shall be blessed. Preview ito ng New Covenant. Preview ito ng paparating na pagsabog ng Ebanghelyo na hindi ito nakakulong sa isang bansa, kundi para sa lahat ng mga bansa. No? Yet, itong naging tugon ni Jonah ay makikita nating tugon sa New Testament ng mga katulad ni Jonah. Ayaw nila at galit sila sa mga ibang taga-ibang bansa. Sa New Testament, 'di ba, saan galit yung mga taga-Israel, mga Gentiles at ganoon din mga Samaritans, no? Bago pa may Pharisees, bago pa sa mga galit sa Samaritano, meron mo ng Jonah. Dito sa ating passage. In-explain ni Apostle Paul sa Romans chapter 11 na hindi sa atin nakakulong ito. Sinabi ni Christ na go into all the world, preach the gospel to all the nations. Hindi ito para sa atin lang. Pero merong ganong tension sa New Testament. And Jonah embodies that tension earlier, centuries earlier dito sa ating passage. No? Ayaw ni Jonah na merong ibang maligtas. Na may mga kaaway, quote-unquote, kasi yun yung Nineveh, na maligtas. Merong mga taong ayaw niyang maligtas. Merong mga klase ng tao na tingin niya undeserving sa covenant mercies ng Panginoon. And that heart, brethren, that resents the sovereign mercy of God, remains even with us today. Even sa atin hanggang ngayon. Kahit na tayo, Gentiles naman tayo. Di naman tayo Hudyo. Di naman tayo original na branch. No? Pero that kind of heart remains with us today. Pero baliktad di ba? Sila nakatanggap ng awa ay dapat sila na pinakamaawain. Sila na mga tumanggap ng undeserved favor at grace ng Diyos, sila dapat ang pinaka mapagpasalamat sa Diyos at natutuwa kapag merong mga hindi pinupuksa yung Diyos kung hindi nila lapit sa kanyang sarili. However, it was evil for Jonah. It was evil for Jonah. At nagalit siya. Ayaw niyang ma-spare itong Nineveh. Kung titignan natin sa New Testament, si Jonah ay parang yung older brother sa story ng prodigal son. Na yung yung isang anak na kinuha niya lahat ng kayamanan ng kanyang tatay, tapos winaldas, pero nagrepent, tapos bumalik sa kanyang ama. Yung ama, sa kwento ng Panginoong Jesus, bukas palad. Niyakap niya. Sabi niya, importante bumalik ka. Pero anong response ng older brother?
bumalik ka pa. Ganon si Jonah. Ganon yung sense ni Jonah. May nagsisi, pero siya ay furious. Si Jonah rin ay parang yung ungrateful servant sa illustration ni Jesus kay Peter sa Matthew chapter 18. Diba, nagturo si Jesus tungkol sa church discipline sa Matthew 18. Tapos sabi ni Peter, Panginoon, hanggang kailan ko papatawarin yung kapatid ko? 7 times ba? 3 times ba? Sabi ng Panginoong Jesus, 70 times 7. Tapos nagkwento ng Panginoong Jesus tungkol sa isang ungrateful servant. Isang alipin na napakalaki yung utang niya sa kanyang master, pero pinatawad siya. Okay, ang laki ng utang mo sa akin, pero buburahin ko lahat ng yan. Tapos itong servant na to na kinancel yung debt niya, merong kapwa niya servant na may utang sa kanya. Galit na galit to. Yung pinatawad na servant. Pinakulong niya yung kapwa niya servant. Tapos itong nakita yun ng ibang mga servants, nireport sa kanyang master. At sinabi ng master, bakit hindi mo kayang patawarin yung maliit na ginawa sa'yo, samantalang pinatawad kita sa malaking ginawa mo sa akin? Now, ganyan si Jonah. Ganyan yung nangyari kay Jonah. Ano pa, si Jonah ay parang yung magkapatid na Zebedee. Para siyang si James at si John, na disciple ni Christ. Alam yung tawag ni Christ sa magkapatid na Zebedeo? Ang tawag ni Jesus sa kanila ay sons of thunders. Kayo ay anak ng kulog. Kayo ay Boanerges. Bakit tinawag ni Christ na Boanerges itong dalawang magkapatid? Tinawag niyang Boanerges yung dalawang magkapatid dahil may dalawang instance, pero yung isa lang yung sabihin natin. Merong isang Samaritan village, nag-preach sila doon. Hindi sila tinanggap. Alam yung comment nung magkapatid, sabi niya, Panginoon, paulanin na natin ang apoy. Lord, puksain mo na. Go. At sabi ng Panginoon kay John at James, by the way, inner circle to ni Jesus, So, James yung magkapatid. No? At sabi niya, from now on, you will be called sons of thunder. At hindi yon compliment. Sinabi ni Jesus, yan yung character nyo, yan yung kailangan nyo i-work out. And salamat sa Panginoon, later on, yung isa, si John, naging tinawag na John the Beloved. Natuto siya sa Panginoong Jesus. Dati, anak siya ng kulog, tapos naging iniibig, mangingibig, nagmamahal. But Jonah was not like that. Jonah from chapter 1 hanggang chapter 4 ay Boanerges. Si Jonah mula chapter 1 hanggang chapter 4 ng ating passage, siya ay anak ng kulog. He has no mercy, full of thunder. Walang awa, puno ng kulog. Walang character development si Jonah. Chapter 1 hanggang chapter 4. Walang sanctified character development. His heart was the same and it was unchanged. Therefore, brothers, sa atin, let us examine ourselves whether we secretly resent the salvation or restoration of someone we believe deserves punishment. Saliksikin natin ang mga sarili nating puso, sarili nating isip, kung sikreto tayong nagre-resent. Kapag merong mga kinikilala tayong naligtas na merong nakaraan na alam natin na karapat-dapat ng kaparusahan. Siyasatin natin yung sarili natin. No? Of all people, tayo dapat na mga covenant people. Tayo na mga tumanggap ng awa ng Diyos. It should be us who should be most merciful and joyful sa kanila na mga nag-receive ng salvation. Kung nakikita natin ang sarili natin kay Jonah, we are challenged to repent of our critical spirit at yung kagustuhan natin ng judgment over mercy. It is worthy of repentance. But how can we mortify yung ganitong klase ng critical spirit? Paano natin ma-mortify yung pagiging Jonah natin?
Tatlo. Una, alalahanin natin kung gaano kamaawain ng Diyos personally sa atin. Unang-una yon. Remember how God has been merciful to you. Gaano kamaawain ang Diyos sa akin. Pangalawa, remember your own sinfulness. Alalahanin mo kung gaano ka makasalanan din. Ang ganda ng mga nababasa ko, I think si Basil yata yon, hindi ako sure. Sinabi niya, do not think of yourselves above other people, even great sinners. Kahit daw sobrang makasalanan, yung talagang, alam mo yun, wag mo daw i-identify yung sarili mo na mas above them. Isang church father yun, early church father. Sinabi ni Apostle Paul, I am the worst chief of sinners. Sa kanyang 1 Timothy chapter 1. No? Dahil ang ating critical spirit, it is born when we think we obey more, when we think we deserve more, and when we think we are better than others. Diyan nagmumula iyan, yung ganong uri ng critical spirits. Pangatlo na paraan. Una, alalahanin mo kung gaano ka merciful yung Diyos sa'yo. Pangalawa, isipin mo ang iyong sariling sinfulness. Pangatlo, look to the Lord Jesus Christ. Paano ma-mortify ang critical spirit natin? Let us look to the Lord Jesus Christ. Dahil kapag nakita natin yung Panginoong Jesus, makikita natin sa Kanya yung totoong kabanalan at awa. Justice and pagiging compassionate. Isipin mo si Jonah, he begrudged mercy to his enemies. Pero si Jesus, he wept for his enemies. Umiyak si Jesus sa Jerusalem. Yung Jerusalem na ito, na sinabi ni John, he came to his own, but his own received him not. Pero sa gospel narratives, we see the Lord Jesus Christ weeping, umiiyak para doon sa bansang iyon. No? Si Jonah gusto niyang mamatay sa galit. Si Jesus namatay para sa mga makasalanan. Totoong namatay para sa mga makasalanan. Kinote ni Jonah yung covenant attributes ng Diyos. Kinote niya mismo yung Exodus. Sinabi niya, ganito ang Diyos, ganito ka Panginoon. And we see that those attributes are incarnate in the Lord Jesus Christ. Si Jesus, sa kanyang pagkatao, sa kanyang inkarnasyon, siya ang awa. Siya ang kabagalan sa pagkagalit. Siya ang puno ng loving kindness. Siya ang full of mercy. Ang sabi ng John 1:14, Jesus was full of grace and truth. Kinonfess ito ni Jonah, pero ito ay nasa Panginoong Hesukristo. Alam lang ni Jonah yung doctrines of grace. Pero ito ay ipinamuhay at ipinamalas ng Panginoong Hesukristo. Indeed, tama yung sinabi ng Panginoong Jesus. Indeed, one greater than Jonah is here. Pangalawa, yung Diyos naman ang nag-question kay Jonah. Now, this time, it is God who questioned Jonah. So, si Jonah, I think, mag-agree tayo, he was an angry man. Mag-agree tayo lahat doon. Isa siyang taong magagalitin. He was an angry man. Pero pansinin niyo kung paano siya dinil ng Panginoon. Kamusta yung dealing ng Diyos sa magagaliting Jonah? Ano yung disposition ng Diyos, at least sa nakikita natin dito? Hindi ba napaka-gentle ng Diyos kay Jonah? Hindi ba napaka-patient ng Diyos kay Jonah? Hindi ba maging dito sa dulong chapter na to, kung saan walang pinagbago si Jonah, sa dami-dami ng ginawa ng Diyos kay Jonah, hindi pa rin siya nagbago. Sinabi ba ng Diyos kay Jonah, last mo na yan. Napupuno na ako sa'yo, Jonah. Ha? Chapter 1 pa lang, ang gulo mo na. No. What we see with God here, gentleness. Nung tanong ng Diyos, napaka-rahan. Do you do well to be angry? No? Instead, na-strike down niya si Jonah. Imbis na taningan niya rin si Jonah, 40 days.
40 days. Wala. No? Instead of striking down Jonah, the Lord gently asked him, how gentle and patient is God with Jonah, a man who is harsh and impatient to Nineveh. Anong ginagawa ng Panginoon dito nung nagtanong siya? Gusto niyang sagutin ito ni Jonah. Gusto niyang sagutin ito ni Jonah sa sarili niya. Nung tinanong ng Diyos si Jonah na, dapat tama ba na nagagalit ka dito sa nangyaring to? Ang sinasabi ng Diyos, mag-reflect ka, Jonah. Examine mo yung sarili mo. Tama ba yung ginagawa mo ngayon? Tama ba yung emotions mo ngayon? Tama ba na nagagalit ka ngayon? Tama ba yung nararamdaman mo ngayon? Yan ang tanong ng Diyos kay Jonah. Therefore, it teaches us that God's slow anger exposes our quick temper and invites us to examine our hearts. Yung mabagal na pagkagalit ng Diyos ang nag-expose sa mabilis nating pagkagalit. At yung kabagalan ng Diyos sa pagkagalit ang nag-iimbita sa atin na siyasatin natin yung sarili nating mga puso. Alam nyo, kung ang mga Kristiyano ay mas galit pa kaysa sa Diyos. Kung ang mga Kristiyano ay mas galit pa kaysa sa Diyos, hindi siya mas banal sa Diyos. Kung ang isang Kristiyano o ang mga Kristiyano ay mas galit pa sa Diyos, hindi siya nagiging katulad ng Diyos sa kanyang karakter. Parte ng kabanalan o pagiging iba ng Diyos ay ang kanyang kabagalan sa pagkagalit. At yung ating kabilisan sa pagkagalit ay hindi nagre-reflect doon sa karakter ng Diyos. Isa yan sa synonymous na kinote ni Jonah mula doon sa Exodus. Ano yung mga karakter ng Diyos? Sa verse 2, for I knew that you are a gracious God and merciful, slow to anger, abounding in steadfast love. Slow to anger yung Diyos. Sa passage na puro galit ni Jonah, dinescribe niya yung Diyos bilang mabagal magalit. You see, meron akong narinig, sinesearch ko siya ng sinesearch, hindi ko na ma-search. Na isang Puritan, na sinabi niya kung tayo ay ilalagay theoretically sa posisyon ng Diyos. For example, naging Diyos tayo. Again, hindi mangyayari yon ever, pero kunwari lang tayo ay magiging Diyos for a time. Sabi nung isang Puritan na nabasa ko, wala pang ilang minuto, pupuksain na natin yung buong mundo. Lahat. Kung magiging Diyos tayo, kunwari lang, it will not take long for us to burn everything down. Bakit? Makikita natin kung gaano kasama, kung gaano ka makasalanan lahat ng sangkatauhan. And if Jonah is God, kung si Jonah ang maging Diyos, anong mangyayari sa Nineveh? Wala na to. Walang 40 days. Walang call to repentance. Mapupuksa ang Nineveh. Anong nire-reveal noon? Nire-reveal noon na sobrang sama ng tao pero sobrang patient ng Diyos. Salamat sa Diyos dahil ang Diyos ay hindi tao. Salamat sa Diyos dahil hindi Diyos si Joseph. Salamat sa Diyos dahil hindi ikaw ang Diyos. Salamat sa Diyos dahil siya ang Diyos at tayo ay hindi Diyos. No? Ang daming mga statistics tungkol sa pagkagalit ng tao. Ang isang statistics na nahanap ko yung gitnox.org. Statistics siya regarding anger. Doon sa stats na yon, about 31% ng adults report feeling angry every day. Mga adults, 31% sa lahat ng adults, araw-araw galit. 80%, yung sa at least sa survey nila,
ay nakakaranas ng galit once a week. At least yung alam nila, aware sila. 22% ng mga adults daw ay hindi kayang i-manage ang kanilang galit. 42% daw ng mga nagtatrabaho ay nakakaranas ng galit sa kanilang trabaho. Habang nagtatrabaho sila. At 33% daw ng mga driver ay may road rage. Yes. Galit sa daan, no? It's a common emotion, common na naramdaman. However, it is being challenged by God. Sina-challenge tayo ng Panginoon. Fit na fit sa passage natin sa Jonah, yung sinabi ni James sa New Testament, James chapter 1 verse 19 at verse 20. Ano yung sinabi ni James sa chapter 1 verse 19 to 20? Sinabi ni James, "Know this, my beloved brothers," pang Christian. Mga kapwa ko Kristiyano, sabi ni James, "Let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger." Mga kapatid, minamahal na mga kapatid, tayo ay maging mabilis makinig, mabagal magsalita, at mabagal magalit. Now, saan nakuha ni James yung mabagal magalit? Covenant attribute ng Diyos. Mabagal magalit na Diyos. No? Pero pag tinuloy natin yung verse na yon, bakit kailangan mabagal magalit, James? Dahil mabagal magalit ang Diyos. No? Pero pag tinuloy natin yung verse, sinabi sa verse 20 ng James chapter 1, sinabi niya, "For the anger of man does not produce the righteousness of God." Ang galit daw ng tao ay hindi nagdudulot ng katuwiran ng Diyos. Anong klaseng galit yung hindi nagdudulot ng katuwiran ng Diyos? Yung mabilis na pagkagalit. Quick anger. Katulad nito nangyari kay Jonah. It does not produce the righteousness of God. It does not reflect God's slowness to anger sa isang mundo, sa isang kultura, o sa mga grupo na napapakinggan natin na tinatanong ka, bakit hindi ka pagalit? Pag hindi ka galit, nakapikit ka. Kung hindi ka pagalit, bakit di ka pagalit? Na ina-encourage tayo, dapat magalit tayo. Here is a God who invites us. Examine your heart. Be slow to anger. Mas mainipin tayo sa Diyos. Mas gusto natin pumuksa kaysa sa Diyos. Na kapag mabagal sa pagkagalit ang Diyos, iniisip natin tolerance na yun ng sin. Iniisip natin nang to-tolerate na to. Lord, di ba tinotolerate mo to? But this is the glory of God. That God is slow to anger to those who repent. Therefore, brothers, let God's slowness to anger towards you confront your quick temper. Yung mabagal na pagkagalit ng Diyos sa iyo ang maghumamon sa iyong mabilis na pagkagalit. Katulad ka ba ni Jonah? Katulad ba kita na mabilis magalit? Do the closest people to you know that you always seem to be angry? Kapag tinanong ba natin yung mga pinakamalalapit sa iyo, sasabihin ba nila, magagalitin yan? Brothers, kung merong isa na karapat dapat na sasagot ng verse 4 na yes, Diyos yun. Walang iba na pwedeng sumagot na yes, it is right for me to be angry. Kung merong unfailingly nasasagot doon ng yes at never yung mali, yun ay ang Panginoon. It must be God. But God is slow to anger. At yung slowness niya to anger is His beauty. It is glory. It is majesty.
It reveals the perfection of God. Na kapag nagagalit ako sa bahay, kapag nagagalit ako sa mga malalapit sa akin, kapag nagagalit ako, hindi ko alam sa inyo, na-experience yun, nagalit na ako sa inyo, na ibang members, it is wrong. And God is confronting me. Look at me. Sinasabi ng Diyos, tignan mo ako. Tignan mo kung gaano ako kaabagal sa iyo magalit, Joseph. And examine your heart. When we are easily angered, it is sin. Yun ay kasalanan. At ang dapat mag-captivate sa atin ay yung glory ng slowness to anger ng Diyos towards us. Saan pinaka-visible ang anger natin? Kasi may pinipili yung galit natin minsan no? Lalo na kung kaya mong kontrolin yan. Where is your anger most visible? Sa bahay ba? Sa family members ba? Sa trabaho ba? Sa eskwelahan ba? Sa mga nagfe-fail sa iyo? Sa fellow believers? Sa mga unbelievers? O pwedeng iba-iba yan, no? But, brothers, what must captivate us is verse 4. What must captivate us is God's slowness to anger towards us. So, tapusin natin yung sermon kung paano tinapos ng Diyos yung passage natin. This is God's question to you. Is it right for you to be angry? Tama ba na magalit ka? Let's pray. Ama namin, maraming salamat po dahil napaka-patient mo sa amin. Salamat po dahil mabagal ka magalit. O Diyos, kung merong karapat dapat magalit, ikaw yon. Pero hindi mo kami pinuksa. Imbis, O Diyos, kami ay iniligtas mo. Dahil sa Panginoong Hesukristo. Hiling ko po, O Diyos, ang iyong pag-conform mo sa amin, sa iyong image. I-conform mo kami sa Christ-likeness. I-conform mo kami sa iyong covenant attribute ng slowness to anger. Panginoon, wag mo kami hayaan na magpatuloy katulad ni Jonah na hindi nababago ang pagiging magagalitin. Challenge us, Father, and change us through the gospel ng aming Panginoong Jesus. Pinupuri ka po namin, pinasasalamatan sa pangalan lamang ng Panginoon na sumalo ng galit mo, ang Panginoong Jesus. Amen.